Matapos ang maligayang gabi ni Won. Sa umaga, bumalik na si Song Zuan sa bahay at natagpuan ang isang extra na pares ng sapatos sa harap ng pinto. At sinabi, "Mom, nandyan ka na ba?" Sigaw niya, "Mom, huwag mo akong takutin sa oras na ito." Si Woo Yeong ay narinig ang sigaw ni Song Zuan at tumayo. At sinabi si Song Zuan ay bumalik na, at sinabi kay Won na mabilis magtago sa ilalim ng kama. Nang sandaling iyon, pumasok si Song Zuan sa kwarto. "Mom," tawag niya. Sumagot si Woo Yeong at sinabi, "Ikaw pala Song Zuan." Nang nakita sa ilalim ng kumot si Woo Yeong, nahiya si Song Zuan. At lumabas si Song Zuan para umalis. At sinabi, "Nagkamali yata ako. Akala ko may magnanakaw sa bahay, pero mukhang wala naman," sabi niya. "Sige, aalis na ako." Nananatiling tahimik si Woo Yeong. Lumitaw si Won mula sa sahig nang biglang tumunog ang telepono niya. Si Liu Bing ang tumawag. Agad na sinagot ni Woo Yeong ang telepono, "Hello." Tahimik na sinabi ni Woo Yeong, na binaba niya yung phone niya sa tabi ko. Sumagot si Liu Bing, "O si Director Woo, dumating ba si Won para hanapin ka ulit ngayong umaga?" "Hindi," sagot ni Woo Yeong nang may kay-abangan. Naguluhan si Liu Bing, at sumagot, "Hindi niya ginawa." Pagkatapos, "Hinanap mo ba siya?" Tumanggi si Woo Yeong. Napansin ni Liu Bing na may kakaiba. Nagtanong, "Nasaan kayo?" Tanong niya. "Sa bahay ko," sagot ni Woo Yeong. Tumahimik si Liu Bing saglit at pagkatapos ay sinabi, "Hiniling ba ni Director Woo na mag-overnight si Won kahapon? Magkasama ba kayong natulog?" Sumagot si Woo Yeong, "Oo." Iniisip ni Liu Bing, nagtagumpay si Won na manalo kay Woo Yeong sa loob lamang ng isang araw. Nakakabilib talaga siya at wala akong magawa, pero kapag ganyan ang ugali ng babaeng to, naiinis ako. Seryosong sinabi ni Liu Bing, "Director Woo, sa tingin ko kailangan nating mag-usap." "Sige, pumunta ka dito," tahimik na sagot ni Woo Yeong. Nagtanong si Won at sinabi, "Galing ba iyon kay Liu Bing?" Tumayo si Woo Yeong mula sa kama, at sinabi, "Oo, darating siya agad. Maliligo muna ako." Lumabas si Woo Yeong at nakita niya si Song Zuan na nasa labas na. "Sige, aalis na ako," sabi ni Song Zuan. "Mom, hindi ka ba nababahala na kasama si Uncle?" "Mom, sino siya? Nakilala ko na ba siya dati?" Tanong ni Song Zuan. "Bakit mo tinatanong?" Tanong ni Woo Yeong. "Gusto ko lang sanang makilala siya. Mas mabuti na yatang makilala natin siya ngayon kaysa sa maghintay ng ibang araw," sagot ni Song Zuan. Hindi nagsalita si Woo Yeong, hinaplos lamang ang buhok ni Song Zuan. Hindi na nagtagal ang dalawa. "Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Ipakilala mo siya sa akin sa susunod. Mauna na ako," sabi ni Song Zuan. Tumawa lang si Woo Yeong. Pagkatapos ng 40 minuto, pinindot ni Liu Bing ang doorbell ng bahay. Binuksan ni Won ang pinto at tinawag ang pangalan ni Liu Bing. Tinukso ni Liu Bing si Won, at sinabi, "Mr. Won, mahal ko, palagi mo akong banibigla." Tumawa si Won at sinabi, "Salamat, nagsiselos ka ba?" Lumakad si Liu Bing sa harap ni Won at sinabi, "Alam kong napakatalino mo, pero hindi mo ba ako pwedeng iwasan kahit isang araw? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng pahinga?" Yumuko si Won at sinabi, "Liu Bing, mahal kita." Nagulat si Liu Bing sa biglang pagsalungat sa mga salita. Isang Won na walang takot na yumuyuko sa akin. "Hindi ko na kaya, Liu Bing, kailangan mong maging kalmado." Lumiko si Liu Bing at sinabi, "May kausap ka bang iba?" Sumagot si Won, "Wala." Ngumiti si Liu Bing at sinabi, "Mr. Won, mahal ko rin ikaw." Yamakap si Won kay Liu Bing mula sa likuran. Sinabi ni Liu Bing, "Magdudulot ba ng eksena si Su Qingying kapag nalaman niya? O paano naman ang tao ngayon? Kung may objection siya at gustong magkagulo, paano mo ito haharapin?" Sumagot si Won, sinabi, "Ayos lang, walang magdudulot ng problema." Sumagot si Liu Bing, "Sige, naiintindihan ko." Lumapit si Won sa pinto, at sinabi, "Uuwi muna ako, makipag-usap ka kay Woo Yeong ng pribado." Habang umaalis si Won, lumitaw si Woo Yeong. At sinabi, "Miss Lee, patawad kung pinaghintay kita." Medyo naiinis si Liu Bing, at sinabi, "Director Woo, lahat tayo ay abala, pakisawalang bahala ang mga hindi kinakailangang bagay. Maging tuwiran tayo." Tanong ni Woo Yeong, "Ano ang ibig sabihin ni Miss Lee?"
Itinaas ni Liu Bing ang kanyang boses, at sinabi, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Tumawa lang si Wu Yeong, at sinabi, Miss Lee, hindi ko nauunawaan kung bakit kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Nagsalita si Liu Bing, at sinabi kung makitulog ka sa lalaki ko dapat batiin mo man lang ako diba? Sumagot si Wu Yeong at sinabi, kailangan pa ba? Hindi naman kami magpapakasal, at hindi ko na inisip na mag-asawa ulit. Nag-enjoy lang kami sa buhay. Miss Lee, walang hadlang sa kinabukasan niyo magkasama. Sumagot si Liu Bing, hindi ikaw ang unang babae na natulog kay Won, at hindi rin ikaw ang huli. Walang pagkakaiba sa iyo at sa iba. Sumagot si Wu Yeong, at sinabi, hindi ko inasahan na si Su Qingying ay hindi nagbigay ng presyon sa iyo at ikaw ay nag-iisa na humaharap sa akin na may takot. Humakbang si Wu Yeong, paharap, at sinabi narinig ko na hindi pa nakatira si Miss Lee kasama si Won, tama ba? Hindi itinanggi ni Liu Bing, at sinabi, oo, medyo hindi maaasahan si Mr. Won. Minsan ay sinabi niyang kaya niyang kuhain si Su Qingying sa isang araw, at ginawa niya. Si Su Qingying ay kusang loob na naging kanyang mahal, at ngayon parang ganoon din si Director Wu, na parang milagro, hindi ba? Nag-isip si Wu Yeong sa sarili, sinasabi ba niya na ako at si Su Qingying pwedeng traitohin lang na walang kwenta o mabait? Hindi yan tama, si Won ay gumugugol ng mas maraming oras na subukang makuha ang puso ni Liu Bing. Ang pasensya na ipinapakita niya kay Liu Bing ay naiiba mula kay Su Qingying at ito ay espesyal at bias kay Liu Bing. Sinabi ni Liu Bing kay Wu Yeong, Director Wu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumanggi si Wu Yeong na umatras, at sinabi, Miss Lee, mukhang matindi ang iyong saloobin. Lumapit si Liu Bing kay Wu Yeong, at sinabi, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Huminga si Wu Yeong ng magaan, inilagay ang kamay niya sa balikat ni Liu Bing, at biglang hinalikan si Liu Bing sa noo. Nagulat si Liu Bing at walang masabi, bakit ginawa iyon ni Wu Yeong? Ano ang ibig sabihin ng halik sa akin? Nagsalita si Liu Bing sa kanyang sarili, talagang hindi ko nauunawaan. May sariling pag-iisip si Wu Yeong. Sumagot si Wu Yeong at sinabi, Miss Lee, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ito ang kiss ni Won na ibinabalik sa iyo. Hinaplos ni Wu Yeong ang kanyang buhok, patawad, nasiyahan ka na ba? Sumagot si Liu Bing ng galit Wu Yeong. Nagpatuloy si Wu Yeong, at sinabi Miss Lee, nakakalungkot, kung sana tayong tatlo ang magkasama kagabi. Nagsalita si Liu Bing na namumula sa kahihiyan. Ano ba talaga ang iniisip niya sa mga salitang ito na may malasakit? Labas ang dila ni Wu Yeong sa kanyang labi, at sinabi, Miss Lee, naramdaman mo ba ang aking sinseridad sa aking paghingi ng tawad? Uminit ang ulo ni Liu Bing sa galit, at sinabi, Director Wu, magpaka-self-respect ka naman. Naisip ni Liu Bing sa kanyang sarili, tanging ang may baluktot na katawan o isipan ang makakapagsabi ng ganitong mga bagay. Walang dahilan para makipag-ugnayan sa ganitong klase ng tao. Si Liu Bing ay tumalikod at naglakad palayo, at sinabi wala na tayong dapat pang pag-usapan, Inisip ni Wu Yeong sa sarili, ang relasyon ko sa kanya ay hindi basta-basta mababago. Maaari kaming maging magkapatid o manatiling malayo sa isa't isa. Ginamit ko ang taktikang ito upang pilitin siyang umalis, ngunit talagang nakikita ko na ang tunay na anyo ng mga babae pagkatapos niyang umalis. Tumawag si Liu Bing kay Won matapos niyang umalis, at sinabi, Won, tapos na kaming mag-usap. Nagtanong si Liu Bing kay Won, sinabi, Won, pwede ba maghanap ka ng mas normal na babae sa susunod? Bakit parang lahat sila ay kakaiba? Nagulat si Won at nagtanong, anong ginawa niya? Galit na sagot ni Liu Bing, si Su Qingying ay medyo kakaiba na, pero ngayon, parang mas wala siya sa kanyang sarili. Tapos na iyon, lumagpas na, ayoko na pag-usapan. Matapos ibaba ni Liu Bing ang telepono, naisip ni Won sa sarili, mukhang maayos namang naayos ni Wu Yeong ang sitwasyon para hindi masyadong masangkot si Liu Bing. Gayunpaman, si Liu Bing ay magpapasya pa rin na harapin ang mga resulta. Naalala ni Won ang mga sinabi ni Wu Yeong, huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa akin. Maya-maya, may dumating na report mula sa isang junior na miyembro, si Old daw ay tumakas ilang minuto lamang ang nakalipas sa ospital. Pumasok si Li Ruete sa kwarto at nagsimulang magmura, sinabing nilabag mo ang aking teritoryo,
tinangkamap ang patayin ang aking bayaw. Gusto mo rin akong patayin. Anong plano mo? Nagsalita si Wang Yuan, sinabi, Boss, darating na si Mr. Won para kausapin siya, hindi magandang ideya na patayin siya ngayon. Sa puntong iyon, binitiwan na ni Leroy si Lao Dao at nagsindi ng sigarilyo. Sinabi niya hindi nararapat ngayon, pero sa labas na lang tayo manigarilyo, hindi maganda kung tatakutin siya sa harap ng maraming tao. Pagkaalis ni Leroy sa silid, narinig niya ang isang sigaw, nasaan na ang pasyente? Tumakbo si Leroy sa eksena at ang nurse ay pautol-utol na nagsabi, wala na ang pasyente. Galit na nagmura si Leroy, bakit ganoon? Sabi naman ni Wang Yuan, Boss, tignan mo, bukas ang bintana. Sinilip ni Leroy ang labas ng bintana at napansin niyang kahit na malubha ang kanyang mga sugat, nagawa pa rin ni Lao Dao na kumapit sa tubo ng tubig at makatakas. Agad na inireport ni Leroy kay Won, sinabing nawala siya pagkatapos kong magsindi ng sigarilyo, pero huwag kang mag-alala, pinahanap ko na siya. Dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, hindi siya makakalayo. Nagmumuni-muni si Won, at sinabi, bakit mo pa ito pinaliwanag sa akin ng ganito kahaba? Inisip ni Won sa sarili na bago niya nakilala si Lao Dao, ang tanging taong nakapagbigay ng presyon sa kanya ay si Leroy. Ang resulta ay malinaw na ngayon. Sa kabila, mabilis na nag-deny si Leroy bago pa siya matapos magpaliwanag. Biglang pinutol ni Won ang tawag, at sinabi ako ang maghahanap sa kanya. Habang si Leroy ay nagsabi, Bayaw, huwag mong patayin ang tawag, tutulungan kita sa paghahanap. Nagsimulang mag-disguise si Won, at sinabi sa kanyang sarili, ayon sa Thousand Years Samsara, naalala ko na ang lugar na pwede puntahan ni Lao Dao ay doon. Habang nagmamaneho sinabi ni Won, hindi ka makakatakas, magkikita pa tayo. Naalala ni Won ang lugar na tinatawag na Shuang Qiaozinman Street sa 2 distrito. Kung tama ang pagkakaalala niya, mayroon doon mga safe rooms para sa mga subordinate. Napansin niya ang isang silid na hindi nagagamit. Nang makatakas si Lao Dao na sugatan at nakasuot siya ng pang-hospital na damit, kailangan niyang magpalit ng damit at umiwas sa mga tauhan ni Leroy. Pagkapasok sa silid, tahimik na ininspeksyon ni Won ang mga kasangkapan. Kumpleto ito, malinis, at tila may naglilinis dito ng regular. Tila organisado, at may damdamin ng isang lugar na inaalagaan kahit na walang gumagamit nito. Napansin ni Won ang isang naka-code na malita. Kinuha niya ito at nagsimulang ID code. Ilang sandali lang, bumukas ang malita, pinuri ni Won ang kanyang sarili. At sinabi sa kasamaang palad, ang pag-unlock ng malita ay ang pinaka-basic na kasanayan na aking natutunan sa walang katapusang siklo ng 1,000 taon. Nabuksan na ang code. Sa loob ng malita ay may mga dokumento, pera, telepono, baril, at bala. Tahimik na sinuri ni Won ang mga bagay na ito, tiyak na para ito kay Lao Dao. Kinuha ni Won ang kanyang telepono. Agad naman na sumagot si Leroy, sinabi ni Won, Bayaw, nahanap ko na. Sa halip na direktang sumagot, sinabi ni Won, tumawag ka ng ambulansya at papuntahin mo sila sa Zinmin 2nd Street. Nang ibaba ni Won ang telepono, 2 minuto ang nakalipas pumasok din si Lao Dao sa kwarto. Sumandal si Lao Dao sa pinto at huminga ng malalim, akala niya ay ligtas na siya, ngunit mabilis na napansin ni Lao Dao na may tao sa loob ng bahay. Isang iglap, pinaikot ni Lao Dao ang kutsilyo papunta sa anino, ngunit dahan daw ang hinarang ni Won ang kutsilyo. Sinabi ni Won, bakit mo kailangan maging ganito? Mabilis na binawi ni Lao Dao ang kanyang kamay, pagkatapos ay mabilis na hinato ang kutsilyo, na madali namang iniwasan ni Won. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lao Dao na si Won ang anino. Inisip ni Lao Dao, hindi ko siya kaya ngayon habang ganito ang aking kalagayan, hindi ko siya matatalo, kahit na hindi ako nasugatan. Sinabi ni Won kay Lao Dao na mag-relax, kung gusto kitang patayin, patay ka na sana sa elevator pa lang. Tumawag na ako ng ambulansya para tulungan ka. Hindi mo kakayanin ang sugat mo na ganito. Si Lao Dao ay nag-iisip pa rin, mukhang ayaw niyang lumaban. Kung ganun, baka makatakas ako. Umupo si Won sa silya at nagsabi, Maling Shan, hindi mo talaga gustong makipag-usap sa akin, hindi ba? Nagulat si Lao Dao, at inisip, sa edad na 21, lumikha siya ng eksena ng isang aksidente sa kotse para takasan ang mga pulis,
at tumakas papuntang Myanmar. Pinalitan niya ang pangalan niya ng 4 na beses at kalaunan ay ginawang Lao Dao. Kahit ang Ding family ay hindi alam ang tunay niyang pangalan na Maling Shan. Inisip ni Lao Dao kung paano nalaman ni Won ang pangalan ng isang patay na tao. Sa legal na ito, marahil pati ang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at kapatid ay nalaman na ni Won. Dahil sa araw na ito, wala nang ibang paraan ang kanyang pamilya kundi isugal ang kanilang mga buhay. Habang naghahanda si Lao Dao na isugal ang kanyang buhay, dahan-daang tumayo si Won. At sinabing, marahil tama ka. Ang protektahan ng iyong pamilya mula sa kapahamakan ay tungkulin ng bawat lalaki. Lao Dao, bibigyan kita ng pagkakataon. Habang tinuturo ni Won ang baril sa kanya, inisip ni Lao Dao na ang baril ang kanyang tanging pagkakataon. Alam ni Won kung ano ang iniisip ni Lao Dao, kaya siya ay nakatayo lamang at pinapanood si Lao Dao. At sinabing, pwede mong pulutin ang baril. Baka may bala yan, pwede mo akong barilin agad. O baka naman walang bala, at niloloko lang kita. Lao Dao, handa ka bang tumaya? Pinapawisan na si Lao Dao, mukhang kailangan ko na lang tumaya, inisip niya. Ngunit muling nag-isip si Lao Dao, sa ano ako tataya, gago? Pagdating sa distansya, napakalapit, 3 galaw ang kailangan para makatutok at iputok ang baril. Ang humarap kay Won ay parang pagsusuicide. Ibinalik ni Lao Dao ang kutsilyo, at sinabi, akala mo ba hindi kita kayang patayin? Lalong naengganyo si Won, at sinabi, walang pastahan, Lao Dao. Tila palaging nagmamadali si Lao Dao. Alam ko lahat ng impormasyon, at hindi mo kailangang magsalita tungkol sa Ding family. Sinabi ko na dati, gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Nagbuntong hininga si Lao Dao at mahina niyang sinabi, ano naman ang gusto mong pag-usapan? Hindi ako magbibigay ng impormasyon tungkol sa Ding family, maging kay Liroete o sa'yo. Tumanggi si Won, hindi mo kailangang sabihin lahat sa akin, gaya ng mga confidential na impormasyon tungkol kay Ding Long. Si Wang Raida mula sa Wang family ay inutusan kang patayin siya. Nagulat si Lao Dao. Iniisip, 3 lang ang tao sa mundo ang nakakaalam tungkol doon, si Ding Long, ako at ang pinuno ng Ding family. Paano niya nalaman? Nagpatuloy si Won at sinabi, si Ang Thon, ang pumatay ay si Ding Long. Matagal nang tinangkang alalahanin ni Lao Dao ang impormasyon tungkol kay Ang Thon. Si Ang Thon ay isang mahalagang tauhan sa korporasyon ng Golden Flower Group, na apo ng pinuno at ang pinakamakapangyarihang kandidato sa pagiging kahalili ng korporasyon. Bigla siyang namatay 5 taon na ang nakararaan. Inutusan ako ng lider na hulihin ang pumatay sa kanya, ngunit wala akong natagpo ang anuman sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamalaking panghihinayang ng aking buhay. Ang paghahanap ng pumatay kay Ang Thon ang hindi ko matupad na hangarin. Dagdag pa ni Won, ito ang pangalawang itim na materyal ni Ding Long. Nagtanong si Lao Dao, anong itim na materyal? Walang ebidensya para gumawa ng mga walang basihang paratang. Sinimula ni Lao Dao na hawakan ang kutsilyo sa kanyang baywang habang iniisip sa sarili. Una, nagbigay siya ng totoong impormasyon, pagkatapos ay ginamit ang pekeng impormasyon para linlangan ako. Sa totoo lang, gusto niyang ipagkanuluko si Ding Long. Hindi nagatubili si Lao Dao at kinuha ang baril sa mesa at itinutok ito kay Won, sabay sabing, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nakita ni Lao Dao na ngumiti si Won, kaya kinuha ni Lao Dao ang isang unan upang takpan ang baril, sabay sabing, patuloy ka pa ring ngumingiti, wala ka nang masasabi pa. Hindi ka na makakangiti pagkatapos nito. Column, lumipad ang bala malapit sa ulo ni Won. Nang makita ito, sinabi ni Lao Dao, pumutok na ang baril. Hindi ka ba talaga natatakot? Sumagot si Won, naniniwala akong hindi mo ako babarilan. Palihim na humanga si Lao Dao, iniisip sa sarili, walang takot at walang pag-aalinlangan. Sa trabaho ko ng maraming taon, ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganito. Sumagot din si Lao Dao, kung inilalagay mo ang iyong buhay sa paniniwala sa akin, naniniwala rin ako sa sinasabi mo. Totoo ngang pinatay ni Ding Long si Ang Thon. Malamig na sinabi ni Won, ang mga salitang sinabi ay parang ako lang ang niloloko mo. Hindi mo rin ito masisiyasat, kaya't hindi ko nahahaban ang panghihinayang ng buhay mo. Hindi ako magsasalita ng walang kabuluhan. Sige, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Nagulat si Lao Dao at sumagot, ano?
Totoo bang may ebidensya ka? Simple lang ang sagot ni Won, umupo ka dito. Pagkaupo ni Lao Dao, kinuha ni Won ang kanyang telepono, sabay sabing, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong lumikha ng kwento. Linlangan mo siya, at sasabihin niya sa iyo ang totoo. Huminga ng malalim si Lao Dao. Ibinigay ni Won ang telepono kay Lao Dao. At sinabi, tawagan mo si Jiang Chuan at sabihin mo na nakatakas ka. Tatanungin kanya kung ano ang nangyari. Sabihin mo lang na dumating si Li Ruete kasama ang mga tauhan niya, ngunit na hostage mo si Liu Bing. Hindi siya matagumpay na nakatakas, at nasugatan si Liu Bing. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya, pagkatapos kausapin mo siya tungkol kay Ang Ton. Agad na pumayag si Lao Dao, sige. Tinawagan ni Lao Dao si Jiang Chuan at ikinwento ang mga pangyayari. Tinanong ni Jiang Chuan ng sunod-sunod, nakatakas ka. Mabuti, sandali lang. Anong ginawa mo? Na-hostage mo si Liu Bing at nasugatan siya. Nagkunwaring sumagot si Lao Dao, hindi naman malubha ang sugat niya. Sa kabilang linya, tila nabaliw si Jiang Chuan, at sinabi, ikaw idiot. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag galawin si Liu Bing? Sinabi ko sa'yo na kapag kasama niya si Won, huwag kumilos. Malungkot na sumagot si Lao Dao, kailangan kong kumilos. Kailangan ko rin ng proteksyon. Patuloy si Jiang Chuan, at nagmura, anak ng, pinutol siya ni Lao Dao, at sinabi, magpakagalang ka. Trabaho ko to para sa pera. Sinisisi mo ako dahil sa maling impormasyon. Pinag-iingat kita, alam ko ang tungkol sa negosyo ng Ding family. Nang pinatay mo si Ang Ton, itinago ko ito. Kung hindi mo isasaalang-alang ang relasyon natin. Biglang nagtanong si Jiang Chuan nang may pagkagulat, si Ang Ton. Kailan mo nalaman ang tungkol doon? Dali-daling kinuha ni Won ang telepono mula kay Lao Dao, at sinabing, Hoy, Jiang Chuan. Nang marinig ni Jiang Chuan ang boses ni Won, natakot siya. At nagtanong, Won, bakit kasama mo si Lao Dao ngayon?